Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga taga-subaybay po sa TLFFW station sa programang Naaabala Ba Kita. Tutunghayan po natin ang isang letter sender ngayong hapon na to na nagmumula sa bansang Taiwan. Dear Kajera Eva, itago mo po lamang ako sa pangalang Maya, isang taga Davao na ngayon ay naninirahan na po dito sa Taiwan. Isa po akong caregiver dito sa Taiwan noon at matagal ko na talagang pinapangarap na mag-abroad para maiahon sa kahirapan ang aking pamilya. Sa awa ng Diyos, pinalad po akong makapag-abroad sa tulong ng aking tiyuhin na pinapautang po ako ng pera at lalong-lalo na sa mga magulang ko na naglinding ng pera para lang sa placement ng agency ko. Ang una ko pong inaalagaan ay isang matandang babae. Ngunit sa kasawiang palad, pumanaw siya pagkatapos ng 10 araw ng pag-alaga. Kaya ang ginawa ko, bumalik ako sa aking broker at sinasabi ko na pumanaw na po ang aking alaga. Kaya doon muna ako pansamantalang naninirahan sa bahay ng broker ko. Naninilbihan, parang isang katulong, tumutulong sa mga gawaing bahay, lalong-lalo na po sa paglilinis ng kanyang kutsi. Paglipas ng ilang araw, nakahanap na rin ako ng panibagong employer at ang inalagaan ko din ay isang matandang babae. Pero sa kasawiang palad din, pumanaw siya pagdating ng ilang buwan. Kaya nag-alala ako at bumalik na naman sa broker ko. Katulad ng dati, tumutulong ako sa lahat ng mga gawain sa bahay. Dumating ang isang araw na may pumunta doon na isang employer. Naghahanap ng isang caregiver para sa ina niyang isang bedridden. Tinanggap ko na rin ang trabaho na mag-aalaga din sa matandang babae. Paglipas ng ilang mga araw, ang araw ay naging buwan. Maraming mga katanungan ang aking employer na lalaki tungkol sa personal kong buhay. Unang-una po niyang tanong kung may boyfriend ako dito sa Taiwan at lalong-lalo na sa Pilipinas. At ang sagot ko po sa kanya ay wala akong boyfriend dito sa Taiwan at lalong-lalo na sa Pilipinas. Pero ang hindi niya alam, nakipag-chat ako ng Amerikano na binigay sa akin ng kaibigan kong Pinay na nakapag-asawa rin ng Amerikano. Alam kong nagpapakita ang aking boyfriend na employer sa akin ng mga motibo sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. At hindi niya alam na kinikilig din ako dahil napakagwapo niya, napakabait at tinutulungan din ako sa pag-alaga ng kanyang ina. Kaya napapahanga ako sa pagkatao niya. Isang araw, pinapakita ko ang isang picture ko na mahaba pa ang buhok ko at ang picture ko na yun ay noong nasa Pilipinas pa po ako. At sinabi niya, napakaganda ko raw kapag mahaba ang buhok. Nung pagbalik niya,
sa ospital para bisitahan na naman ang kanyang ina. Sinabi niya, simula daw nung nakikita niya ang picture ko, hindi na daw siya makatulog. Kakaiba na daw ang nararamdaman niya. Kaya tinanong ko po siya kung mayroon na din siyang girlfriend. Ang sabi po niya sa akin, wala daw siyang girlfriend. Kaya sinagot ko na rin siya ng matamis na oo. Ngunit paglipas ng ilang mga araw ng pagdidate namin sa boyfriend kong employer, ipinagtapat na po niyang may ex-wife na siya at hiwalay na sila ng bahay kasi nasa ibang bahay siya nakatira dahil dalawa pala ang bahay nila. Sa galit at sakit ng nararamdaman ko, nagre-rebelde po ako. Bumabalik ako sa pakikipag-chat sa Amerikano kong ka-chatmate at sinagot ko po siya. Kaya nagiging dalawa na po ang kasintahan ko. Ngunit isang araw, nahuli po ako ng boyfriend kong employer na nakipag-chat sa Amerikano kong boyfriend. Nanginginig talaga ako at hindi ko malaman ang gagawin dahil feel ko na nagigilty talaga ako sa mga ginagawa ko. Alam ko pong nasasaktan siya, kaya tinatanong po niya ako kung mahal ko pa siya. Sinabi ko naman na mahal ko siya, kaya lang sinasabi ko na may asawa siya. Sabi naman ng boyfriend kong employer, matagal na po silang hiwalay. Hanggang sa dumating ang panahon na nangyari ang hindi inaasahan. At paglipas ng ilang buwan, nalalaman kong buntis na ako, suka ng suka po ako. Nung nalaman ng ex-wife niya, pumunta sa bahay ng employer ko. Umiiyak na nakipag-usap sa boyfriend kong employer. At doon po sila nag-uusap sa living room kasama ang kapatid ng boyfriend employer ko at tatlo po sila ang nag-uusap. Habang ako ay nakaupo sa kusina na humahagulhol sa kaiiyak, hindi ko po malaman kung ano ang gagawin ko. Ang nasa isip ko, uuwi ako ng Davao para doon ko iluwal ang anak ko. Nung matapos silang mag-uusap sa living room, nilapitan po ako ng boyfriend kong employer na umiiyak kasi nakikita po niya akong umiiyak. Sabi ko sa kanya, pinagtapat ko sa kanya, doon ka na lang sa asawa mo. Uuwi na lang ako sa Pilipinas at ayokong magpakasal. Umiiyak talaga siya at sinabi niya, handa daw niya akong pakasalan para sa anak namin dahil mahal na mahal daw niya ako. At saka wala silang anak sa ex-wife niya. So naisip ko din na tama ang desisyon na pakasalan siya dahil buntis na po ako. Pagdating ng December 2012, pumanaw ang kanyang ina na inilagaan ko. Napakalungkot, pero wala kaming magagawa. Dapat tatanggapin namin. Pero kahit sa kabila ng lahat na nabuntis ako, inalagaan ko pa rin siya at binabayaran pa rin ako ng boyfriend kong employer para mabayaran ang linding ng mama ko sa Pinas. Umuwi kami noong February 2013 para magpakasal kami. Pero bago pa man nagpakasal kami sa Pinas,
nasa Taiwan pa ako. Nasasaktan din ako sa ex-wife niya dahil siya po ang nag-aalaga sa akin nung nabuntis ako. Sinisilbihan niya ako, siya ang nagluluto at sinusubuan rin niya ako. Nasasaktan ako para sa kanya dahil pareho kaming babae. At alam ko rin, nasasaktan din siya sa sitwasyon ko dahil nagdadalang tao na po ako. Kaya po, naiintindihan niya ang pagpapakasal ko sa aking boyfriend na employer dahil alam niyang hindi na rin sila magkakasundo, lalong-lalo na wala pa silang kasal. Ito na ang pinakahuling bahagi sa aking paglalahad ng aking kwento o buhay pag-ibig. Masaya akong ikinasal noong February 2013 sa Pinas kasama ang mga pamilya ko. At noong Mayo taong 2013, nabiyayaan po kami ng malusog, gwapo at lalaking anak. At ngayon, mag-iisang taon na po siya. At masaya kaming nagsasamang magpamilya. Ang ex-wife ng asawa ko ay nanatili nakatira doon sa kanilang isang bahay at naintindihan ko rin dahil wala na rin siyang pamilya. At dito na lang po, sana nagustuhan ninyo ang aking kwento. Hanggang sa muli, nagmamahal, Maya. Thanks for watching my video. I love you.